Ngayon ay nagbiriwang tayo ng dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoong Jesucristo o mas kilala sa tawag na Epipanya. Sinasabing dumating sa mundo ang hari ng mga hari, ang manlulubos ng sanlibutan at dakilang tagapagligtas ng buong sangkatauhan. Dito ay pinadamang mahal tayo ng Diyos, sapagkat nagkatawang tao siya upang maging katulad at nakipamuhay na kaisa natin. At dahil dito, ginawa niya ang mga bagay na ito upang ipadamang siya'y palaging kasama natin sa lahat ng oras at pagkakataon ng ating buhay. Halina't ipakilala din natin si Kristo Jesus na patuloy na sumasa atin. Atin din pong isama sa ating mga panalangin sa umagang ito ang lahat ng mga magdiriwang at nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Ashley J. Macaburas, Jerwin Frias, Marisa de los Santos, at FJ de los Santos. Tatayo po ang lahat bilang pagsisimula sa banal na misa. Atin pong awitin ang pagbungad na awit. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay nagayang sa iyo. Lahat ng nasa nagarin ay nababatid mo at walang lihim na naliligid sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang kami tapat na umibig sa iyo. Marapat na bumuri sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Pakinggan ninyong sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng buong lakas. At ang pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng sarili sa dalawang utos dito, na papaloob ang buong kautusan at katuruan ng mga propeta. Magsinuhod po ang lahat. Pagsihan natin ating mga pagkasala sa Diyos at sa ating kapwa. Kami nung pisan sa iyo, Diyos, mga pangyarihan, sa lahat ng mga santo at sa isa't isa, na kami nagkasala sa aming naisip, sa aming mga nasabi, sa aming mga nagawa sa nakalitaan aming gawin, at ikaw'y sarili naming kamalian. Kaya isinasama namin sa iyo, Diyos, ang kaawaan kami, at sa lahat ng mga santo. Ipanalangin kami sa iyo, Panginoong Diyos. Amen. Tawagin ang mapangyarihan Diyos, patawarin sa inyong mga kasalanan at patubayan sa buhay na walang hanggan, sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati
Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo. Tayo'y manalangin, O Diyos, Ikaw ang nagbigay ng gabay sa tatlong pantas upang makarating sa kung saan isinilang ang iyong anak. Nawa katulad mo'y magliliwanag din sa buhay namin upang maging gabay at ang aming kalakasan na patuloy na ikaw ay aming masundan at marating upang ikaw ay patuloy ng papurihan, pasalamatan at sambahin. Ngayon din, O Diyos, amin din ipinapanalangin itong aming mga kapatid na nagdiriwang at magdiriwang na ng karawan, lalong sina Ashley Jane Macaburas, Jerwin Frias, Marisa de los Santos at FG de los Santos. Pagpalain mo po, O Panginoon, upang may kalakasan, kagalakan at kasaganaan ng buhay sa araw-araw. Amin din pinadalangin itong aming mga kapatid na may karamdaman, lalo-lalo na sa namay ng Villavicencio, si Frias, Father Edwin Lundok at Monsignor Roberto Revino. Nawa, Panginoon, palakasin at pagalingin sila, O Diyos, upang sa iyong Panginoon, patuloy ng mapanambahan at makapaglingkod. Kaya din ang aming manalangin may pagpapasalamat, lalo-lalo sa First Sunday Mass sponsors. Nawa ang pagpapalat biyaya ilapat mo sa kanila, O Panginoon, upang mapuspos ng iyong kalakasan, kagalakan at kasaganaan sa paglilingkod sa iyo at sa iyong simbahan. Ang lahat na ito aming dalangin sa pamamagitan ni Kristo, na aming Panginoon na buhay at nag-aharing kasama mo at ang banal na Espiritu, isang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo po ang lahat at ating pakinggan ang mga pagbasa. Ipinababatid sa atin ang unang pagbasa, ang pagbabahagi sa atin ng kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos na magbubunsod ng kagalakan ng Jerusalem. Ngunit ang kaningningan ito ay pambihira, sapagkat hindi lamang ang Jerusalem ang pinagkalooban nito, kundi ang lahat ng bansa. Nagbibigay ito ng malalim na kahulugan sa atin na ang Diyos ay para sa lahat, na ang kanyang kaningningan ng pagliligtas ay para sa buong mundo. Atin pong pakinggan ang unang pagbasa.
Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Bumangon ka, Jerusalem, at nagliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaniningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa. Ngunit ikaw ay niliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaniningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 ng mga hari, lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo ay nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila ng mga bata. Ang tanawag ito kung kagalakan yaong nadarama. Pagkat ang yaman niyong karagatay iyong matatamo. At ang mga kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Epa. At sa Seba na may darating silang may taglay ng mga gito at kamangyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Minsan sa lungsod ni Hati, mayroong sinuman ang hayop. May sanggol, hininglay ng ina, sa isang hawak na saksakan. Sinayayang ina, si Jesus ang kanilang anak. At sa langit siya'y nanao, Diyos at Panginoon ang lahat. Sa lupa ang anak, buhay niya ay napakabanal. Tahanan niya'y habang, hinaan ay sagsama-lamang. Halimbawa siya natin lahat, tulad natin siya sa paglaki. Buhaan, hindi kanyang tinanan, pagkat siya'y kautuhan. Ating kaligayahan at usang walang kahiyan. Dahil sa pag-ibig niya sa atin, makikita na lahat siya. Pagkat ang sanggol na yaon, siya'y tunay nating Panginoon. Tayo na at siya'y sundan sa kanyang kinaroroonan. Dahil sa magandang pakikipagsamahan natin sa Diyos, ginawa niyang banal ang lahat at walang kapintasan. Kung kaya tayo kanyang hinihirang upang ang kanyang gawain ay may pagpatuloy nung sa gayon ay mapanatili natin ang kaayusan ng lahat dito sa lupa. Ang panawagan ni Pablo sa ating lahat, huwag nating pabayaang muling masira ang ating mga natutunan kay Kristo at mas mapaigting pa natin ang kanyang mga aral na maikakalat sa lahat ng bansa. Atin pong pakinggan ang pangalawang pagbasa. Ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, akong si Pablo na biglang ni Kristo Jesus, alang-alang sa inyong mga hindi, ay dumadalangin sa Diyos. Marahil naman, nabalitaan ninyo dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay pinagkatiwala niya sa akin ang tungkulin ito para sa inyong kapasinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala tulad ng nabanggit ko sa dakong una. At habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyong nauunawaan ko ang hiwaga tungkol kay Kristo. Ang hiwagang ito ay hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta.
ang lihim. Sa pamagitan ng mabuting balita, ang mga Hentil tulad ng mga Hudyo ay may mga bahagi ng mga pagpapalang ito mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Sa kagandahang loob ng Diyos, ako'y ginawa ng lingkod para sa mabuting balita sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos, gayon pa man, minarapat ng ipagkaloob sa akin ang gawain ito. Ipinahayag sa akin ng mga Hentil ang mabuting balita tungkol sa masagana at di malirik na pagpapalang nagbubuhat kay Kristo, at ipinaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ang lihim na panukala ng Diyos. Ito ay matagalang panahong inilihim ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, upang sa pamamagitan ng Iglesia ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan doon sa kalangitan na walang hanggang karunungan ng Diyos na naahayag sa iba't ibang paraan. Ayon-sunod ito sa walang hanggang panukala na isinakatuparan niya kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pakikiisa at pananalig sa Kanya, makalalapit tayo sa Diyos ng panatag ang loob. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Ang Banal Ebanghelyo ng kay San Mateo sa unang kabanata 2 sa unang talata hanggang talata 12. Luwalhati sa iyo, Panginoong Jesucristo. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong doon, nasaan ang ipinanganak sa hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya ay naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at eskriba sa Israel
at itinanong ng kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas sa Bethlehem po ng Judea. Tugon nila, ganito ang isinulat ng propeta, at ikaw Bethlehem sa lupain ng Huda ay hindi nga huli sa pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na tinawag ni Herodes ang pantas at tinanong kung kailan lumitaw ang tala, at pinalakad niya silang patungong Bethlehem. Matapos pagbilinan ng ganito, humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako'y makasamba sa kanya. At lumakad na ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan, hanggang sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nilang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisilan at hinandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamangyan at nera. Nang sila ipabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Patuloy sa iyo, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo po tayo.